naku hindi pa rin pumatapos-tapos ang problema sa double dead na karne o yung botcha. Etong hiling ngayon ng National Meat Inspection Service. Gawin daw kalahating milyong piso ang multa sa mahuhuling nagbebenta ng botcha at ikulong ng hanggang 1 taon. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Kalubat kanan man ang pagkumpiska ng mga otoridad sa mga botcha o double dead na karne, tuloy pa rin ang pagpasok nito sa mga palengke sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa. Kaya ang National Meat Inspection Service ng Department of Agriculture nagpapasaklolo na sa Senado. Hiling ng NMIS, gawin ng kalahating milyong piso ang multa at itaas ng 6 na buwan hanggang 1 taong pagkakulong ang parusa sa mga mahuhuling sangkot sa botcha. One of the predicament of the National Meat Inspection Service and the Department of Agriculture, Your Honor, is the very light penalties that is imposed on violators of this crime. It is the position of the National Meat Inspection Service and the Department of Agriculture that this penalty had not been a deterrent to the commission or to the proliferation of this hot meat, Your Honor, in our public markets. Hanggang ngayon kasi, 1 hanggang 10,000 pa rin ang multang ipinapataw ng Republic Act 9236 sa mga nahuhuling nagbebenta ng botcha o kaya'y 2 buwan hanggang 1 taong pagkakulong. Aminado ang NMIS, hirap silang bantayan ang pagkalat ng double dead na karne sa merkado, lalo pat mahigit 300 lang ang tauhan nila nag-iinspeksyon ng kaayusan ng mga binebentang karne sa palengke at mga slaughterhouse. Katunayan, 3 lang sa 12 nahuli nila ang na-convict ng korte. Pero kung gusto raw talaga ng pamahalaan na matapos na ang problema sa botcha, dapat na raw amyendahan ng Republic Act 9236 at sakupin na ng inabyendahang batas ang mga tao na mahuhuling nagbabiyahe, nagbebenta o kaya ay nag-iimbak ng mga botcha. Sabi ni Senador Manuel Villar, Chairman ng Senate Committee on Trade and Commerce, panahon na ring magparamdam ng takot ang gobyerno sa mga nagtitinda ng botcha. Last year, 1,341 kilos were confiscated, while in 2009, 1,595 kilos were taken away. These figures are outstanding. Ba't ba kami kailangan mag-ingat? Masama. Ba't ka? Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sa Mayo pa ang laban ni Manny Pacquiao kontra kay Shane Mosley, pero ngayon pa lang halos ubos na ang tiket. Sa ikalawa nilang press conference sa New York, daksa ang mga fans na gustong masulya pa ng 2 boksingero. Mula sa New York, Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Ilang oras bago ang press conference dito sa New York para sa labang Pacquiao-Mosley, mahaba na ang pila. Mapapinoy man o hindi, isa lang ang iniidolo. Sino pong iniintay nyo? I'm waiting for Manny Pacquiao, yes! Who do you think will win, Mosley or Pacquiao? Pacquiao. No doubt, without a doubt. Nang magharap na ang 8th Division World Boxing Champion na si Congressman Manny Pacquiao at ang humahamon sa titulo niyang WBO Welterweight Champion na si Shane Mosley, ang matapang na tindig ng dalawa, madalas napapalitan ng ngiti. Ang Team Mosley, puro papuri sa Pilipinong kampiyon at kanyang trainer na si Coach Freddie Roach. First person in the camp, they called Pacquiao small. I said, book them a ticket to send him home. This is definitely going to be a great night of boxing at the MGM Grand in Vegas. And, you know, what can I say? I'm going to definitely be ready May 7th to fight against Manny Pacquiao, who's a great fighter, a warrior. Bilib naman si Pacquiao kay Mosley dahil ngayon lang daw siya nakaharap ng isang kalabang walang sinasabing masama sa kanya. This is my first time to encounter the opponent that, you know, they're not talking trash talk. Hindi tayo magkumpiyansa, although llamado tayo sa fights, pero sa fight namin ngayong May 7, pero hindi tayo magkumpiyansa dahil kalaban natin dating world champion. Binuksan ang press conference na ito sa New York para sa mga fans ni Congressman Manny Pacquiao at Shane Mosley. Pero kahit todo-todo na ang promotion para sa kanilang laban, iisa lang ang inaabangan ng mga Pinoy fans ni Congressman Pacquiao. Pinaka-the best yung Manny and Mayweather. Yun ang last. Baka yun na mag-iipunin ko yun. Ay, doble yung price. Oo. Okay lang manood yun. Talagang sulit. Sulit yun. Bali yun na yung last fight ni Pacquiao siguro. Kasi gusto na yung makita, bumasak talaga si Mayweather eh.
Nataon ng press con sa Valentine's Day at hindi pinalampas ni Pacman ang okasyon para sorpresahin ang asawang si Jinky. All right, many happy years together. Na-surprise ka ba dun sa cake? Actually, oo. Pero parang may naririnig na ako na may surprise sila. Si Manny lang binilhan ko ng shirt, LV shirt kahapon nung nag-shopping ako sa Vegas. Mula sa New York, dumiretso ang Team Pacquiao sa Washington, D.C. sakay ng Amtrak. Umaas ang mag-asawang Pacquiao na matutuloy ang pagharap nila sa pamilya Obama. Kung may pagkakataon is bigyan ng chance ma-meet natin ang presidente, malaking karangalan para sa atin. Hingi ka raw ng tulong for Sarangani? For the Philippines. Mula sa New York, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Chika Minute! Good evening mga kapuso, it's time para sa mga maiinit at chikang baon ko para sa inyo. Patrick Garcia, ayaw na raw makihati sa custody ng anak nila ni Jeneline Mercado. Bakit kaya? At Justin Bieber, bigla ba namang sumulpot sa presko ng Hollywood actor na si Johnny Depp? Alamin ang detalye ng mga yan at iba pang chika maya-maya lang. Mel? Salamat, Pia. Ngayong araw ang simula ng recalibration ng mga metro ng taxi na may plate number na nagtatapos sa 2 at 7. Kapag naselyuhan na ang bagong metro, pwede na po silang maningil ng bagong flag down rate na 40 piso. Nakatutok si Cesar Apolenario. Sa dami ng taxi na pumila para magselo ng bagong taxi meters, doble kayod ang meter technicians. Pero kailangan pulido ang gawa dahil kapag pumalpak, mas tatagal ang proseso. Bukod sa pangalan at address ng operator, kailangan eksakto ang impormasyong lalabas sa resibo gaya ng plate number at serial number ng taxi. Matapos may inspeksyon, bubusisiin ang resibo, saka pa lang pwedeng magpa-road test para tingnan kung gumagana ng maayos ang taxi meter at kung tama ang pagpatak ng metro nito. Kasi pinapalitan ng metro to kasi yung metro kasi ito maluma to eh. Di ngayon, pag bago dalhin dito, kailangan yung metro mo may resibo na. Okay. So ano yung chine-check nyo ngayon? Ini-inspect nyo? Yung kung tama ba yung print namin dun sa plate number at saka yung dito sa pangalan ng taxi. Dahil sa dami na nakapila at mabusising pag-iinspeksyon, karamihan sa mga taxi driver kailangang maghintay ng mula 2 hanggang 6 na oras sa compound. Si Mang Alfredo may higit 3 oras nang nakatenga, hindi makabiyahe, kaya wala pang kita. Problema niya kung paano bubunuin ang boundary ng taxing minamaneho. Kung babawasan, kung hindi, di short lang muna. Oo, di lugi ka ngayon. Ay, okay lang, minsan lang naman. Sakripisyo lang naman kailangan eh. Natapos kahapon ang deadline para sa taxi na may plate number na nagtatapos sa 1 at 6. May higit 4,700 taxi ang nagpaselyo. Simula sa March 14, 3 at 8 naman ang nakaschedule. 4 at 9 simula April 5 hanggang May 2. Samantalang sa May 3 naman magsisimula ang 5 at 0 na matatapos ang May 25. Mula kaninang umaga, mahigit 100 taxi na ang naselyuhan. Kaya pwede na silang maningil ng flag down rate na 40 pesos at karagdagang 3 pesos at 50 centavos sa susunod na 300 metro. Kapag naningil ang taxi driver ng 40 pesos kahit hindi pa naseselyuhan ng metro at hindi makapagbigay ng resibo sa pasahero, may karampatan itong multa na 3,000 piso. Ina-allowed lang po silang mag-charge nga ng 40 pesos kung nakalibrate na po sila. Kung hindi pa, pwede pa natin silang i-charge ng overcharging. Sa March 11, matatapos ang deadline ng mga may plate number na 2 at 7. 5,000 piso ang multa sa taxi unit na hindi makakahabol sa deadline. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Batang 6 na taong gulang, pinatay at itinapon sa bangin sa Cebu. Communist Party of the Philippines umalma sa pag-aresto sa isang nilang leader sa Bulacan dahil paglabag daw yon sa isang kasunduan. Sa bansang China, yung bata na yan na walang kamay, paa ang gamit sa iba't ibang gawain niya tulad ng pagsisipilyo.
paggawa ng mga robot, ituturo sa isang learning center sa Taguig at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras na may live na kuha ng GMA Traffic System sa EDSA, kanto ng Kamuning, yung mga pulang ilaw patungong Cubao at Makati, yung mga puting ilaw ng mga sasakyan patungong direksyon ng East Avenue at sa North papuntang Caloocan, medyo mas babagal-bagal ng konti.